lang niya actually. Atin constitutional requirement ito. Wait lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog, natapos din ngayong araw yung hearing ng Blue Ribbon Committee nila Cayetano. Natapos na rin yung hearing. Talaga, Barcareta, nag-alat na naman. Siyempre, ang nandun ng mga senador, si Alan Peter, talagang inalayan niya si Marcoleta at saka si Pia. Siyempre, nandun din si Amy, si Padilla, si Loren, nagpakita lang, tapos umalis din. Yun. Yung ibang mga senador na kakampi nila, hindi naman nagpakita na eh. Wala na si Joel Villanueva, hindi nagpakita si Joel Villanueva, si Bato, yun, mga hindi nagpakita. Mga kabunyog, yung magkapatid na Villar, hindi rin nagpakita na. Yun, sila lang. Matapos yung hearing daw nila, yun, nag-press con si Marcoleta at saka si Cayetano. Panay litaniya. Pinagagalitan ang media, hinanakit sa media, hinanakit kung sino-sino. Ayun, nagkalat na naman si Marcoleta. Yan ang nangyari. Ngayon, sinuspindi na muna, tinigil na muna, dahil talaga, until further notice daw. Until further notice daw, mga kabunyog, suspended until further notice. Ay, wala naman talaga eh. Yung sinasabi nilang eksplosibo, may papasabugin, sabi ni Marcoleta, walang kukurap. Wala naman tayong nakitang. Ano naman ang walang kukurap doon? Watusik. Pasunakwitis ang labas. Kaya wala. Sila na mismo, diniklara na nila na suspendido daw until further notice. Wala. Hanggang talaga na lang yan doon. Unang-una, wala namang nagre-records ng proceedings. Anong klase yan? Official na hearing ng isang komite, walang nagre-record, walang stenographers. Kaya wala ring saysay. Kaya na-expose na naman na yung sinasabi nga na si Cayetano, pangalan na lang yung pagiging Senate President niya. Pangalan na lang, SP, Senate President. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tinapos nila ngayon, suspended daw until further notice. Until further notice, kailan naman kaya nila i-resume yan? Malabo na yan. Malabo na yan. So, inanunsyo nila Marcoleta at saka ni Cayetano, nag-press con sila, suspendido na daw muna. Ibig sabihin, tigil na muna. Wala pang schedule kung kailan uli. Kasi sila, di ba? Sila yung Blue Ribbon Committee daw, sila yung tunay, sila daw yung lehitimo. Pero, ang dami kasi nilang inimbitahan ngayon, siyempre kasi, sa totoo lang, kung hindi naman napalitan yung liderato ng Senado, ang kinikilala naman na liderato, sila Cayetano. At siyempre, ang Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano, at subcommittee si Marcoleta. Kung hindi nagpalit ng liderato ng Senado, siyempre, a-attend naman yung mga inimbitahan. Halimbawa, yung DOJ, siyempre magpapadala ng representative yun. Ang Ombudsman, ang DPWH, ang DBM, magpapadala yun. Pero ngayon, wala. Yung mga inimbitahan talaga ng Blue Ribbon ni Marcoleta at Cayetano, ang umatid lang yung 18 ex-Marines. Ay siyempre. Siyempre, bit-bit nila Baligod, bit-bit ni Defensor. Lalo pa sinabi ni NBI Director Matibag na bayad yan. Bayad daw yan. 5 million daw bawat isa doon sa 18 na ex-Marines. Kaya hindi naman talaga absent yun. At saka pinilit nila Pia Cayetano, sinusundo doon, dinaan sa likod kung ano-anong paraan ang ginawa para lang mapaakyat doon sa session hall para sa hearing. Anyway, hindi na rin naman pinigilan ng liderato ng Senado nila Senador Win Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Hayaan na lang yan. Wala namang mangyayari dyan. At saka, maganda nga yun, hayaan mo, pabiluhin mo sila, sabihin na nila yung sasabihin nila. Ayun, pinabilo nga. Sa totoo lang, mas naging counterproductive kila Marcoleta at saka kila Cayetano. Bakit? Yung ini-expect ng tao na marami silang papasabugin, marami silang i-expose na mga korupsyon. Wala naman. Ang ini-expose nilang korupsyon, ang binigyan daw nila ng mali-malitang pera, si Laila de Lima, si Trillanes, si Father Flavio Villanueva. Tapos yung Makabayan Black, si Arlene Brosas, si Franz Castro. Wala talagang maniniwala. Kaya wala. Ngayon, kahit yung media, nung una nagko-cover pa, nagkaka-interest. Nung bandang huli, tinigil na. Ang nagko-cover na lang is MNI sa Net 25, siyempre Iglesia. Siyempre Iglesia ni Cristo si Marcoleta. So ngayon, pagkatapos noon, nag-press con sila. Nag-press con. Nag-press con ang humarap itong dalawa. Yung promotor, si Cayetano at si Marcoleta. Inanunsyo na nila. Suspended na daw muna ang Blue Ribbon Committee hearing until further notice. Wala na yan.
pansamantala daw tigil na muna, mag-aanunsyo na lang uli kung kailan babalik. Wala na yan. Wala na yan kasi talaga eh. Ano naman na-accomplish nila doon? Anong na-accomplish? Yung sinasabi ni Marcoletang, huwag kayong kukurap ha, marami kaming papasabugin. At sabi pa ni Cayetano, ano? Ang sabi ni Cayetano, ang hearing bukas na pinatawag namin, yung ngayon, June 4, yan ang mag-determine kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa natin. Anong connect doon? Parang wala tayong nakita. Yun daw hearing na yon na pinagmalaki nila sana, grabe yung promotion. Grabe yung promotion. Kung sa pelikula, grabing ginastos sa promotion ha. Kaya lang nung pinapalabas na kukunti ang nanonood. Sa unang araw pa lang palpak na ng showing. Yun ang lumabas. Kaya ang announcement na nila Marcoleta, suspended until further notice. Wala na, yun doon na nagtapos. Doon lang naman talaga kasi yung kanilang kayang pa-attend din doon. Siyempre yung 18 na ex-Marines. Ha? Yung mga opisina ng gobyerno, hindi mo naman mare-require yun. Bakit? Sino ba kayo? Nagsabi na ang Pangulo ng Pilipinas, ang tagapagsalita ng Malacanang, ang kinikilala ng palasyo o ng Executive Department na official, na blue ribbon, yung kay Erwin Tulfo. Ang official na pamunuan ng Senado, yung bago, yung kila Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Yun na yun. Anong gagawin nila? Halimbawang hindi umattend sa kanila sa sunod na hearing. Dito kila Marcoleta, Cayetano. Pag hindi sa kanila umattend, anong gagawin nila? Isa-cite in contempt? Sino mag-i-implement ng pag-cite nila in contempt? PNP? Hindi naman kinikilala ng gobyerno yung grupo nila Marcoleta. Kaya sinasabi lang nila, sila yung lehitimong blue ribbon, wala namang kapangyarihan. Yan yung problema dyan. Kaya ano na yan? Okay na yan. Pinagbigyan lang sila nila Gatchalian. Kasi kung kinonfronta yan kanina nila Gatchalian, kung talagang nakipagtikpitan yung bagong liderato, inaresto sila Cayetano, naging bayani pa sila dyan, naging controversial pa yan masyado. Wag na. Malalagay na naman tayo sa balita sa buong mundo. Wag na. Kaya hinayaan na lang. Total quitis naman pala. Kaya yung sinasabi nila na pasabog, wala. Quitis, paso. Kaya ito, ngayon, dahil paso nga, walang nangyari, at isa-isa pa, imagine niyo, yung inaakusahan nilang isang congressman na tumanggap daw ng mali-malita. Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. Siksik, sarap at sulit. Yun. Kaya sinama siya doon. Kaya marami na-expose ito. Tapos si Loren Ligarda at saka si Mark Villar nung unang affidavit nitong mga ex-Marines na ito kasama. Nung nasa grupo pa nila Soto at Lacson, si Ligarda at si Villar. Pero ngayon na wala na, nandiyan na sa kanila. Nandiyan na kila Marcoleta, Cayetano, hindi na nauungkat kanina. Yun. Kaya wala, palpak. Sa madaling sabi, wala na talaga, hindi na pwedeng magkaroon pa ng second part yung na yun. Kasi mai-expose lalo. Wala namang nagtitake ng minutes or ng journal. Walang stenographers. Walang secretary ng Senate, walang nag-record. Saan ka nakakita? Kung official 'yon kung official 'yun na hearing, dapat mayroon nung nagtitake ng journal noon. Ibig sabihin, ang mga ganyan kasing official proceedings, official kinakailangan naka-record word for word lahat ng sinasabi. Wala. Sino namang mag-record? Wala namang stenographers. Kaya yun na nga, mga kabunyog. Sa madaling sabi, sila Marcoleta na at Cayetano ang nagdeklara sa isang press con, ano na daw, ano tawag doon? Suspended until further notice. Yan na. Tigil na muna. Bakit? Ay, palpak talaga eh. Palpak talaga. Anong gagawin mo doon? Imagine niyo mga kabunyog. Unang-una, walang secretary ng Senate na nandun. Walang secretary ng Senate. Wala ring stenographers, walang nagre-record. Nakalagay sa constitution natin constitutional requirement ito. Lahat ng mga proceedings sa Congress, lahat, committee hearings, investigations in aid of legislations, lalo pa yung blue ribbon. Kung blue ribbon talaga yan ang lehitimo at opisyal. Dapat naka-record ang proceedings diyan. Lahat ng sinasabi naka-record yan. Kaya kailangan ng stenographers. Walang stenographers. Kaya nga, sabi nga ni dating Senate President Franklin Drilon, matagal na siyang sa Senado, walang nagre-record ng proceedings, walang journal, walang stenographers na nagre-record word for word lahat ng sinasabi, tinatanong lahat. Parang kung sa amin sa korte, transcript of stenographic notes. Sa amin sa korte, lahat ng tinatanong, comment ni judge, sagot ng witness, lahat yon naka-record, transcript of stenographic notes. TSN sa amin yan. Pagdating dyan, journal ang tawag. May record talaga. Lahat ng sinasabi,
Anong tanong ni Marcoleta? Anong tanong ni Amy? Wala. Eh, paano magre-record? Wala namang stenographers. Stenographers lang magre-record nun eh. So, ang nangyari kanina, tama yung reaksyon ng marami. Ang nangyari doon, parang miniting lang ni Marcoleta, miniting lang ni Cayetano, ni Amy, ni Rubin, yung mga ex-Marines at sa Baligod at si Defensor. Hindi hearing yon. Hindi hearing ng Blue Ribbon. Ano yon? Meeting. Ha? Yun mga kabunyog, mga kababayan. Wala namang stenographers, walang cabinet secretary, walang Senate secretary. Sila, yung mga nasa likod nila Cayetano, mga staff niya yun. Mga staff nila yun. Siyempre, aatin yun. Kaya, yun mga kabunyog. So, na-expose yung kapalpakan. So, anong gagawin mo? Ha? Gagawin mo pa ba yan sa susunod? Wala na. Lalo lang kayong may expose. At saka dun pa lang sa 18 ex-Marines, dapat sana, grabe na ang doon, grabing pasabog na yun. Wala naman. O di wala na. O, pero, ang pinakamatindi doon mga kabunyog, mga kababayan, kung totoong yun ang lehitimo, yun ang official na Blue Ribbon, kasi yun ang kiniklaim ni Pia Cayetano. Siya raw ang official na Blue Ribbon Committee Chairman. At yung hearing daw kanina, yan daw yung legal na Blue Ribbon. Okay, kung yun ang legal, bakit walang journal, walang records ng proceedings, walang stenographers na nagre-record? Di useless yun, lumalabas, propaganda lang yun. Propaganda lang, parang naka-livestream lang na meeting. Prayer meeting. Pero yung records talaga ng Senado bilang committee hearing, lalo pat Blue Ribbon yun, wala. Wala ngang stenographers eh. Kaya yun mga kabunyog, mga kababayan, isa pa yun sa malaking kapalpakan kanina. Actually, kahit yung naghanda ng venue, yung nag-arrange ng mga chairs, umagong-umaga, nandun na si Cayetano at saka si Rubin. Silang nag-arrange. Kasi wala naman silang mauutusan ng mga staff doon. Wala silang mauutusan ng mga staff doon. Kasi ang sinusunod na ng Senado, ay siyempre yung bagong pamunuan. Kaya ang sinasabi ni Cayetano, siya daw ang Senate President, siya pa rin daw ang masusunod sa buong premises, sa buong building ng Senado. Okay, sinong nag-arrange ng mga upuan? Siya. Sinong nag-ano noon? Sila, nila Rubin, umagang-umagat, siniguro nila. Kasi, buti nuan ngayon ng Senado, si Lawin Gatchalian, huwag na nating haraanuin yan. Hayaan na natin. Magigi pa tayong laman ng mga balita pag nagkaroon ng commotion. Kasi nag-warning na si Cayetano, pag pinigilan sila, magkakaroon ng kaguluhan. O di sige, para hindi naman malagay na naman sa kahihiyan ng Senado, makamabalita pa, hinayaan na, pinabuelo na sila. Pero siyempre, walang staff na nagko-cover. Walang staff, walang stenographers, walang secretary ng Senate, walang records. O paano naging official yun na hearing ng Blue Ribbon? Kaya actually yung constitutional requirement na dapat may journal ang lahat ng proceedings ng ng Kongreso, Senate at House, pati mga committees, dapat pag naghihiring may stenographer nagre-record ng proceedings. Lahat ng sinasabi naka-record. Hindi lang naka-record na kundi talagang stenographic notes. Kailangan. Anyway, mga kabunyog, isa na naman 'yun sa kapalpakan. Kaya ang ginawa, tinapos na lang. Kasi kapag tinuloy mo pa 'yun, halimbawa, sunod na araw magpapahiring ka pa. Lalong mai-expose. Palpak na nga yung kanina, lalo pa silang mai-expose sa susunod. Kaya tama, sa tingin ko, maganda yung naging desisyon ng Senado. Hayaan na lang. Wag nang, kasi maraming nagre-react, attorney, dapat hindi na pinatuloy yun. Di ba dapat hindi na pinapasok sa Senado yun? Senador pa rin naman kasi yung mga yan. Si Rubin, si Amy, si Pia, si Alan. Pag hindi mo yan pinapasok, magdadrama yan, mag-iiskandalo, o di ano na naman tayo. Balita na naman sa buong mundo. Si Alan Peter pa naman, madrama sa kasi Pia, iyakan na naman yan, magwawala yan doon sa may entrance. Kaya pinapasok pa rin sila. Pero, pahala sila doon sa hearing nila na sinasabi, walang nag-a-assist. Kaya walang records. Kaya palpak, wala rin. O ngayon, nagre-reklamo si Amy, mga kabunyog. Nagre-reklamo si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, sabi ni Amy, wala po tayo sa website ng Senado. Hindi mo daw makikita yung hearing nilang ginagawa sa website ng Senado. Ay hindi nga kinikilala yun ng Senado. Marami na akong narating. But for me, home is still the best. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Juicy, beefy, sarap. Nang nagki-claim na official ulihiti mo yung hearing nila, bugus yung hearing nila. Bugus, sila lang yung doon. Sila lang yung kumikilala noon. Kaya, syempre sa Senado, hindi linagay sa official website. Kasi dapat pag may mga hearings ang committee, makikita mo doon. Kasi may mga staff ang Senado na lahat ng proceedings ng Senate,
press con, committee hearings, sessions, ano yan, makikita mo yan sa website. Makikita mo yan sa website ng Senate. Nagrereklamo si Amy. Sabi ni Amy Marcos, Mr. Chair, o Madam Chair pala, kasi si Pia Cayetano pala yung nagpipreside. Madam Chair, may I just inform the body that wala daw sila sa website. So nagrereklamo si Amy. Nagrereklamo. Ang tingin niya, inaapi daw sila. Inaapi. Bakit daw wala sa website? Ay siyempre, hindi naman official yung ginagawa nila. So wala. Hindi makita sa website. Tapos nagrereklamo pa si Amy, bakit daw walang nagko-cover na tuloy-tuloy na mainstream media? Bakit mo papakialaman ng mainstream media? Pwede mo bang persahin ang media na i-cover kayo? Kung nakikita naman ng mainstream media na ang reklamo kasi ni Amy, bakit daw putol-putol ang coverage ng mainstream media? Siyempre, ang tuloy-tuloy lang doon na media, yung Iglesia ni Cristo, Net 25, siyempre si Marcoleta, kay Marcoleta, siyempre, pinakiusapan ni Marcoleta yon. Siyempre, yung SMNI, nagpipilit pa rin yan na mag-cover ng mga mga ganyan. Pero, ang nirereklamo ni Amy, yung GMA, yung mga mainstream media, walang tuloy-tuloy na coverage. Actually, makikita mo, ang tuloy-tuloy siyempre doon, yung mga page ng mga senador. Yung Facebook page ni Amy, Facebook page ni Robin, ni Bongo, ni Marcoleta, ni Pia, ni Alan, yun ang tuloy-tuloy. Naka-livestream sila. At makikita mo, ang daming nanonood mga trolls yun. Pinagalaw talaga yung kanilang mga trolls, mga vloggers, yun ang nangyari kanina. Pero ang gusto kasing makita ni Amy, yung mainstream media, kasi yun yung totoo. Alam niya kasing kung marami namang nanonood sa kanila, kung marami mang nanonood, mga trolls yun. Mga trolls, saka yung mga vloggers nila, pinopromote sila. Ngayon, nagrereklamo si Amy. Nagrereklamo dahil bakit wala daw sa website. Ay talagang wala, kasi hindi naman tinitreat yun ng Senado na official. Bakit daw wala ang media? Siyempre, nakita ng media, wala naman. Ano ba naman tong hearing na to? Magagamit lang sila. Lumalabas, talagang propaganda lang naman yung ginawa kanina eh. Talagang propaganda. O bakit bakit i-cover ng media yon? Kinover ng media portion. Pero yung gusto kasi nila, kung maghapon yun, gusto nila Amy, maghapon i-cover din sila ng ABS, ng GMA. Wala naman. Doon sa kanilang mga pages, mga social media accounts nitong mga senador. Yun. Tuloy-tuloy yung live streaming nila. Kaya yun nga lang, ang hinihinanakit ni Amy, yung mainstream media. Kaya ang nangyari kanina, yung sinasabi nilang hearing, nauwi ngayon sa mga hinanakit. Hinanakit sa media, hinanakit kung kani-kanino. Kahit si Marcoleta nalagay sa alanganin. Kasi, sinabihan ng media, kayong mga media, mga bayaran. Lalong nagalit yung media. Tawagin mo ba namang bayaran eh. Napilitang mag-sorry si Marcoleta. Yun lang. Kahit si Cayetano rin. Sabi ni Cayetano, kayo sa media, ito, naintindihan ko yung hinanakit ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta, sabi ni Cayetano. Kasi katulad daw kahapon, siya pa rin daw ang Senate President. Bakit hindi man lang daw naka-headline, Cayetano is still the Senate President? Bakit wala man lang daw ganun? Bakit mo papakialaman kung anong gagawin ng media? Kung ano ang tingin ng media ng pag-cover sa'yo, yun. Wala, hindi mo pwedeng pakialaman. Kaya yun, si Amy, talagang nagsumbong pa si Amy. Sabi niya, Madam Chair, inaano ko lang na wala tayo sa website ng Senate at ang media, paputol-putol ang coverage sa atin. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, pero ang pinakamatindi doon kanina, na naging laman talaga ng mga balita, si Marcoleta, mga kabunyog. Nagkalat na naman si Rodante Marcoleta. Imaginein mo ba naman, sabihin mo sa harap ng media, press con, sasabihin mo sa harap ng media, ang totoo, kayong mga media, karamihan sa inyo, mga bayaran. Gano'n. Imagine mong kabastusan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti nga mayroong media sa inyo doon na umatin pa sa press con nyo. At least may media pang nandun. Tapos lalastadahan mo lang, sasabihin mo na sa totoo lang, kayong mga nasa media, ang hinanakit namin, karamihan sa inyo, mga bayaran. Imagine nyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bastos eh. Kaya yan actually ako noon pa, di ba? Nagko-comment na ako diyan kay Marcoleta. Kaya nga, di ba, nag-vlog ako niya noon.
Sabi ko, huwag kayong maniwala sa panlilinlang at mga pakulo ni Marcoleta. O yun, di ba? Kaya nung hearing sa Kamara, pinapa-apologize ako ni Marcoleta. Mag-apologize daw ako. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Di ba? Sabi ko, opinion ko yun. Kasi yun talaga yung tingin ko sa kanya. Yun ang tingin ko sa kanya. O, hindi ako nag-sorry. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. O ngayon, sa mga ginagawa ngayon ni Marcoleta, sabihin nyo kung nagkamali ako. Sabihin nyo kung nagkamali ako. O, tingnan nyo. Press con sa media, sasabihan mo yung media na karamihan sa inyo mga bayaran. Sa totoo lang, sabi niya, karamihan sa inyo mga bayaran. Tama ba yun? Hindi lang ano yun. Kabastusan naman yun. Mabuti nga, kahit papano, kinukover pa rin kayo ng media o may medyang nandun kahit papano nagtyaga pa. Diba? Pasalamatan mo nga yun eh. Ha? Sa halip, ang ano nila, nilastada pa. Nilastada. Imagine nyo yan, sobrang bastos ni Marcoleta. Kahit si Cayetano, ganun din. Sobrang bastos din. May mga dala pang dyaryo siya kanina. Pinakita pa ni Cayetano. Pa isa-isang dyaryo ha. Isa-isang dyaryo. Pinakita niya yung sabi pa nga niya sa Manila Bulletin, Bulletin Today. Bulletin Today yan nung panahon. Ay ngayon Manila Bulletin. Sabi niya itong Bulletin Today. Kinukomentaryuhan niya yung mga media, yung Philippine Star, okay daw. At least okay daw. Yung Inquirer daw na ano, dapat sana pinaka-credible ay ano, questionably din. Ang gusto niya kasi, dapat daw ang coverage o yung coverage ng nangyari kahapon, dapat nandun daw siya. O malaking letra Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Yun daw dapat ang hinighlight. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. 'Di ba? Yung ano, ang gusto ni Cayetano, may dala-dala talaga siyang ano, bawat isang dyaryo, talagang in-exhibit niya. O sabi niya, ito. O tingnan niyo itong Philippine Star. O tingnan niyo itong Bulletin Today. Hindi tinutukoy niya Manila Bulletin. O tingnan niyo itong Inquirer. Lahat kung ano yung kung paano trinato ng media yung nangyari kahapon. Lahat 'yon inisa-isa ni Cayetano at nagkukomentaryo siya. Sabi niya, naiintindihan ko yung naramdaman ni Senador Marcoleta. Kasi naman, tingnan nyo naman ang coverage nyo kahapon. Dapat ang hinighlight nyo, ako pa rin ang Senate President. Anong pakialam mo? Bakit mo papakialaman ng media kung paano nila tinitingnan yung nangyari kahapon? Ha? Freedom of the press yun. Freedom of the press. Bakit mo pwede mo bang pakialaman ng media kung ano ang tingin ng media ng nangyari kahapon, yun. Kinukover nila eh. Kinukover nila. Oh, ang gusto kasi ni Cayetano i-highlight na siya pa rin ang Senate President. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. At ngayon, si Marcoleta naman, ay kayo sa media kasi bayaran. O di, alam nyo, yung media nag-react. Yung Senate media, nag-react sila. Sabi nila, kabastusan ang ginawa sa amin. Ang gusto nila, ikialaman kung paano namin kinukover ang Senado. O yun yung ano yan, yan ay paglabag na sa freedom of the press. Totoo yun. Bakit nila papakialaman? Parang katulad din kahit sa Malacanang. Mayroong Malacanang press corps. Ibig sabihin, ang mga media natin, mainstream media, may naka-assign doon sa Malacanang. Magsasalita yan si Yussi Castro, magsasalita yan, magbe-briefing yan, media briefing. O, ilalagay na yan ng mga media na balita. Kung paano yan binalita ng media, kanila na yan. Freedom of the press yan. Freedom of the press. Hindi mo pwedeng pakialaman kung ano yung ibabalita nila. Bahala sila kung ano yung ibabalita nila. O, itong si Cayetano, diktador eh. Diktador. Pati si Marcoleta. Kasi ang gusto nila, dapat daw ganito ang pagkakabalita. Dapat naka-highlight siya na siya pa rin ang Senate President. Bakit mo papakialaman yun? Pwede bang pakialaman ang media kung paano nila binabalita ang mga nangyayari? Basta't hindi sila nagpi-fake news, hindi nagdi-disinformation, yan yun. Kung paano nila tinitingnan ang pag-unfold ng mga events, ng mga issues, freedom of the press yun. Ay ang gusto yata ni ang gusto niya, mga kabunyog, kung ano yung dapat daw ganito, dapat sinabi doon na siya pa rin ang Dito tayo sa Pure Foods. Pure Foods Chinese Style Luncheon Meat. Safe. Di kalidad. Daryo na to, hindi maganda ang pagkakagawa ng nangyari kahapon. Ay mga kabunyog, mga kabayan. Yan si Cayetano at yan si Marcoleta. Ay ngayon, dahil grabe yung reaksyon ng media, talagang nag-react kay Marcoleta, nung bandang huli, nag-sorry si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, sorry, hindi ko naman intensyon yun. Yun, nandyan na naman. Sabi ni Marcoleta, hindi niya naman daw intensyon yun. Mga kabunyog. Pasensya na po kung ako ay nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ay, mga kabunyog. Yan kasi,
Yan ang problema sa inyo, itong grupo ninyo dyan, Cayetano, Marcoleta, Pia Cayetano, Amy mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya yung sinasabi niya ni Cayetano na ginagawa daw nila yon dahil yan daw ang duty nila sa sambayanan at sa konstitusyon, yan daw ang gusto ng Diyos. Kung ang ginagawa nyo ay para sa bayan, para sa kagustuhan ng Diyos, bakit nagrereklamo kayo ng ganyan? Di ba? Di ba? Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Salamat din sa inyo. Mabuti pa tong aking mga followers, subscribers. Kahit late night na ng gabi, 4,000 pa rin ang naka-online nating viewers. Isa ko lang na dito lang sa Insurrecto YouTube. Yes, Sa Atty. Ricky Tumorgo, 524. Siguro kung maaga tayo kanina, maraming nanonood sa atin. At ngayong araw, maghapon akong nag-cover ng mga nangyari sa Senado. Kanina, ang naka-live na nanonood sa akin, 15,000. Kaya salamat sa inyo, mga kabunyog. Kaya ako naman, pinipilit kong lagi na maging objective sa mga coverage ko ng mga nangyayari. Kung ano yung totoong nangyayari, yun. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Alright. Yung mga rason kung bakit itinigil na kasi wala na mabsat. Wala rin lang silbi yung kanilang hearing. Paano? Walang record, di ba, si Leonardo? Kumbaga, isang coffee meeting lang yan o kaya live stream press con lang yan. Diyos ko po, wala na. Alright, mag-last topic na tayo, Sir Leonardo, kasi it's already 11 at saka almost 2 hours na tayo naka-live. 2 hours na tayo. So, marami tayo na-cover na naman at magla-last topic tayo. Alright, here we go!